sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyong palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating gagawing pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan.
At syempre po sa bayan ay napapanood tayo sa ating pong FB Live. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. At meron po tayong chatroom sa ating FB Live. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa ating impilan, meron po tayong numero para po sa inyong mga reaksyon. Maaari kayo tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Apektado na po ang operasyon ng St. Luke's Hospital dahil po sa pagbibitiw ng ilang mga health workers. Katarungan ay mabilis na natamo ng mag-ina na harap-harapan ay pinatay ng isang dating pulis. Alam po ba ninyo na 7 taon halos ang nakararaan? Meron tayong ibinunyag sa ating pitak sa pahayagan. Ito'y lumabas sa 2 pahayagan na dati nating sinusulatan. Yung isa, 2 yan dati. At naging isa na lang. Dito na lang tayo sa Hataw. Nung di pa nabibili ni ERAP yung isang pahayagan, nakakasulat pa tayo doon, lumalabas pa yung column. Pero bueno, doon ho natin na ilathala itong ating pitak o column para po doon sa sa ibinulgar nating anomalous joint venture agreement sa pagitan ng lungsod ng Maynila at ng isang pribadong kumpanya na magsasagawa ng dialysis para sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ngayon anong petsa na ngayon? 2021. Sa madalit sabi, 2014 po ito mga kaibigan nung isulat natin ito at bulabugin natin ito sa ating kolum. Walang nangyari nun. Akalain ninyo ang COA ngayon mga kaibigan ay sinasabi sa lumabas nilang audit para sa 2020 na disadvantageous daw itong kontratang ito na pinasok ng City Hall para sa lungsod ng Maynila. Dating DBM Undersecretary na si Laulaw, akalain ninyo, ipinagkakailan niya na siya ay nagtrabaho kay Bongo. Pero ano lumitaw? Mga kaibigan, may nilabas na sulat, nakapirma siya na siya ay Undersecretary ni Bongo. Dito masusubok ito pong niratipikahan at inamyendahan ng Senado sa kasong perjury na nagpapataw ng mas mataas na parusa dito. Ewan natin kung maya-apply nila yan sa kanilang sarili at sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yan po ilan sa ating mga pag-uusapan, mga kaibigan. Ang sabi marami na ang pumunta sa ibang bansa. Ayon sa St. Luke's Executive Vice President na si Ginoong Benjamin Campomanes Jr.,
Kaya yung pong St. Luke's Hospital ay apektado na ang kanilang operation. Dahil po ito sa isang kadahilanan o isa sa mga kadahilanan na nagpupuntahan na sa abroad. Kasi binalasubas po ng pamahalaan, di ba, yung mga health workers natin. Habang doon sa ibang bansa ay pinag-uukulan ng pagdakila ang ating mga frontliners, di ba, health workers. Dito sinasalaula po ng sariling gobyerno yung kanilang mga benepisyo na ipinangako ng gobyerno, hindi binibigay sa kanila. Pagkatapos, si Bongoy paikot-ikot, namimigay ng pera. Balita natin kanina, nasa Caloocan naman, at tigta 300,000 raw ang ibinibigay sa mga barangay kupitan. At saka mga kakawat, mga kaibigan. At ang pangako daw ay, huwag kayong mag-alala dahil marami pa raw darating. Ano tawag mo dyan? Hindi ba, mga kaibigan, bawal yan sa batas, di ba? Yan ba'y para sa COVID o para sa kupit? Ito nga po ang statement na inilabas ng St. Luke's Hospital, mga kaibigan, habang ang COVID-19 o ang kaso ng COVID-19 ay patuloy sa pagtaas dito sa ating bansa. Ang St. Luke's Medical Center ay nahaharap ngayon sa isang problema na nauubos o problema sa manpower. At maaring lumala sa pagbibitiw ng ilan-ilang mga health workers. Ayon ho dito sa Executive Vice President and Chief Medical Officer na si Benjamin Campomanes Jr. ng ng St. Luke's. Sabi niya, yun daw pagbagsak o pagbaba ng workforce nila, yung paghina, di ba? Dahil sa kakulangan ng kanilang health workers. Isang problema sa mga ospital ngayon. Meron nga yung iba susunod na yata mga kaibigan. At merong gusto nilang masawata, mapigilan ang pagre-resign ng mga health workers. Sabi ko sa inyo ng isang gabi, malaking problema ito Hindi ho sasawata yung COVID dito kung patuloy na mauubos ang mga health workers o titigil na sa kanilang pagtatrabaho. Kasi po nagtataya sila ng buhay pagkatapos wawalang hiyain sila. 'Di ba? Katulad ng sinabi natin sa United Kingdom, yung mismong mga leader nila, Prime Minister, maging si Prince Charles yata kung di ako nagkakamali nagkaroon ng mga pahayag yan bilang pagkilala, pag-recognize sa ating mga health workers, mga Filipino health workers na nagtatrabaho doon. Ang kanilang inaasahan at malaki ang nagawa, mga kaibigan, sa panahon ng krisis, bunsod nitong pandemic sa COVID-19. At sa Amerika, ganun din, di ba? Pinasasalamatan at dinadakila talaga na parang mga bayani. Itinuturing silang mga bayani ng iba't ibang mga bansa. Habang dito po, yung barya lang yung ipinangako nila Mga kaibigan, magkano lang yun? 200. Pagkatapos, ang gusto pang mangyari nito nung mabuko na yung kung bakit hindi naibigay o naipamahagi yung inallocate na pondo ng gobyerno na dapat ay mapunta sa mga health workers, abay pati yung iba, pag sinabi mong health workers, hindi lang naman nurse yan Lahat ng nagtatrabaho sa ospital ay health workers yan. At pangalawa, lahat silang nandun ay nasa bingit
ng panganib na sila ay mahawahan ng karamdaman dahil hindi maiiwasan yon, given yun sa kanila, mga kaibigan, at sila'y bunga ng kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin, mga kaibigan, ay itinataya nila ang kanilang buhay. Yung paglabas pa lang nila ng bahay, haharangin pa sila ng pulis. Sisitayin pa kung ano-ano, maabala pa, mapapahiya pa, hindi ba? Isipin ninyo yan, yung pinagdaraanan nilang yan. Pagkatapos niloko, nawalang hiya ng gobyerno. Ano pa tawag mo ron sa inilabas na report ng COA, di ba? Ano ho yun? Malaking panloloko, panggagancho. Lumalabas ginamit pa sila para pagkapirahan ng mga magnanakaw sa gobyerno mga kaibigan kunyari, ito ibibigay natin sa ating mga health workers. Yung pala sa bulsa nila pupunta, mga kaibigan. Ito ang sabi ni Ginoong Campomanes, yung Executive Vice President ng St. Luke's Medical Center. I'll give you an example kung bakit bumabagsak daw yung nauubos ang bilang, lumiliit na ang bilang ng workforce, yung mga nagtatrabaho bilang health workers na nagre-resign na at marami dito ay nangingibang bansa na. Unang-una, mataas ang sweldo sa ibang bansa. Pangalawa, doon mataas ang pagtingin at maganda, mahusay ang pagtrato sa kanila ng ibang bansa. Kinikilala ang kanilang kabayanihan. Kabayanihang matatawag mo yan dahil hindi naman tayo lahat ay health workers, di ba? Hindi tayo lahat ay merong kakayahan na gawin yung kanilang trabaho. Ang sabi niya, ito ang isang example o halimbawa. Mula sa dating 66 na nurse nila doon sa sa emergency room ng St. Luke sa Bonifacio Global City. We are now down to only 43. Mga kaibigan. So, malaki-laki itong nabawas percentage-wise. Di ba? Mga kaibigan. Ang sabi niya, the reason for that, ang dahilan niya dyan, is resignations. Yung pagbibitiw. Maraming pumunta na sa ibang bansa. Isipin mo, mga kaibigan, sa sarili mong bansa, binababoy ka. Ginagawa pang ang timawa, napakaliit kung tutusin ninyo. Wala pang minimum wage yung idinagdag sa kanila. Mga kaibigan, mababa pa sa minimum wage. Yung ipinangako sa kanilang ibibigay na hindi naman naibigay. Ayon na mismo ito sa report ng Commission on Audit. Sabi nila nitong si Campomanes, for many years, sa mga nakalipas na taon, Filipino nurses had been leaving the country after failed attempts of fighting for higher wages and better working conditions. Kaya raw maraming umaalis dito sa ating bansa dahil sa walang nangyayari doon sa kanilang pakikipaglaban para maitaas ang kanilang sweldo at yung kanilang working condition, yung pagpapahalaga sa kanilang kondisyon. Aside from this, bukod pa rito, the hospital official, sabi nitong opisyal ng St. Luke's,
some of their health workers, ilan sa mga health worker nila are under home quarantine. Naka-quarantine. Yung iba, after either testing positive for the virus, pagkatapos na sila ay magpositibo sa COVID, or being directly exposed to a positive case. Siyempre, di ba, pag na-expose ka, ano gagawin mo? Di ba dapat mag-quarantine ka? Kita nyo mga siraulo nitong Quezon City officials, napanood nyo ba sa television? Kahapon pa yan eh. Merong isang construction firm na nakakulong ngayon doon sa kanilang barracks. Ang daan-daang construction workers nila, mga kaibigan. At kanina, matapos silang isailalim sa COVID testing, lumitaw na 30 doon sa natitira pa dahil una riyan merong 4 yata o hanggang 10 ang positive. So kinuha yun. Ngayon, iniwan silang lahat doon, pero nakahalubilo nila lahat yun. Yung mga nag-positive ay nakahalubilo nung mga naiwan. So, madalit sabi, kinulong sila ngayon doon, hindi sila pinalabas lahat. Imbes na sila po ay paghiwa-hiwalayin. Baka sakaling merong hindi magpositibo o kaya ay maiwasan na yung iba mahawa pa. Wala eh. Iniwan sila dun eh. At saka nag-testing. Ilan ang lumitaw kanina? Nung magkaroon ng follow-up report tungkol dito kanina, di tinesting sila. Mahigit 200 yung isinailalim sa swab test. At merong 30 ang positive. Paano yan? Kasama pa rin nila yung iba. Paano kung yung iba negative yun, pero kasama pa rin nila eh. Mga kaibigan eh. Walang sistema eh. Di ba? Yun yung ikaw. Di ba ang instruction eh, pag ikaw nagkaroon ng contact, na-expose ka dun sa merong infected na ng COVID, karaka-raka, magse-self-quarantine ka na eh. Di ba? Sipin mo itong mga nurse, itong mga health workers, pati na yung mga kasama nila na hindi naman nurse pero katulong. Halimbawa, yung mga kumukuha ng wheelchair, di ba? Mula sa ambulansya, isasakay mo ron sa wheelchair, tutulak mo yan. Hindi ba close contact yun? Hahawakan mo pa nga yung pasyente, di ba? Pwede bang di mo hawakan yun? Mga kaibigan, di ba close contact na yun? Napakapanganib mapanganib ng kanilang trabaho ngayon. At ang buhay nila nakataya, minu-minuto, mga kaibigan. Ang sabi ho dito, bukod pa dyan sa bigo silang mata mo, yung kanilang ipinakikipaglaban na mapataas ang kanilang sweldo. Kaya daw ito, mga nagsisialisan na sa Pilipinas, sabi nitong nung executive executive vice president ng St. Luke's Medical Center. Umaalis na sila, di ba? Bukod pa diyan yung mga yung mga health workers ay naka-quarantine. Pagkatapos na sila ay ma-testing na positibo sa virus or being directly exposed to a positive case. Kasi meron dinadala sa ospital. Doon mo pa lang naman aalamin di ba, kung yung tao positive o hindi. Isuswab test mo yun doon, di ba? Ako, nung na-ospital ako, nung Marso, di ba? Sipin ninyo 12 oras akong halos na nakahiga ron sa emergency.
Ha? At hindi ako muna inililipat sa kwarto sapagkat inaantay pa ang resulta ng aking mga test na isinagawa sa akin bago ako maoperahan. Alam nyo, yung pagitan namin ng emergency room doon sa may COVID, 3 hakbang lang. 3 hakbang. Kaya nervyos na nervyos ako noon. Hindi ako nag-aalis ng aking face mask, mga kaibigan, pati face shield, hindi ko inaalis. At ako'y nakabaluktot lang doon ng higa. Pagkatapos nung naglabasan na ang mga resulta ng aking testing, tinanong ako, sinabi sa akin na kailangan ho kayong ma-swab test muna bago kayo madala sa kwarto. Kasi kung kayo'y positive, dito kayo dadalhin sa kwarto ng mga may COVID. Kinabahan na ako, di ba? Pero kung kayo ho'y negative, meron pa kaming isang parang section, di ba, sa ospital na yung mga para sa mga walang COVID. Ngayon, ito ho, makapipili kayo ng swab test. Kung gusto ninyo ng mabilis, alam nyo kung magkano singil swab test? 16,000 o mahigit 16,000. Yung swab test na mahigit 16,000, kwan ho yun. Pinahirang ka, sinwab test ka. Magantay ka ng mga 1-2 oras, may resulta na. Pero merong mas mura daw. Kaya lang, baka bukas o makalawa pa yung resulta. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Di ba? Kung ako'y positive, di na-expose din sa akin na, alam ba ninyo yung doktora na tumingin sa akin nung habang ako ay nasa emergency. Kasi gabi, hating gabi. Wala dun yung kausap naming doktor na mag-o-opera sa akin. Ang dating niya'y kinabukasan pa. Kasi nga, hindi pa naman niya alam kung ano gagawin. Naantay din nila ang resulta, di ba? So, merong, naka-duting doktor, di ba? Alam niyo, bumilib ako ron, doktora, buntis. Mga kaibigan, lakad ng lakad, parut parito. Doon sa emergency room na kinaroroonan ko, at nung merong mga COVID. Sipin ninyo yun, Ang lakas ng loob, mga kaibigan, samantalang buntis siya. Ngayon, eto nga tuloy natin itong binabasa natin. Ibinabahagi ko lang sa inyo yung ating karanasan para malaman ninyo kung gaano napaka mapanganib yung buhay nila. Di ba? Nito mga health workers, iba yung parang, ano ba tawag mo ron? Yung mga parang assistant na isasakay ka sa wheelchair o kaya isasakay ka rin sa higaan. Hindi mga nurse yun Yung mga parang assistant yun mga kaibigan. Yung mapanganib din ang trabaho noon. Pero yung mga yun yata, ang gusto ni Duque, at ng DOH, hindi sila makasali. Hanggang sa nurse lang sila, mga kaibigan. So, malaki problema natin, Malaking kawalang-hiyan ito. Gayong, saksakan ng laki ang budget na chinani nila. Hindi nila ipinamigay. Kaya, itong mga nurse natin, nagbabanta, kahapon lang yata, di ba may nagwelga dun sa San Lazaro Hospital. At ako naniniwala hanggang hindi nalulutas itong problemang ito, dadaanin na naman ito sa bolahan mga kaibigan usap-usap kunyari, pero wala namang mangyayari dyan. Di ba? Kaya itong mga taong ito, yan naman talaga ang alam nilang lingwahe. Kailangan pa bang humantong dyan? Hindi ba? Bakit ninyo niloko? Yun ang malaking problema Nanloko kayo
At ang niloko ninyo itong pag-asa ng maraming nagkakasakit at magkakasakit. Hindi ba? Sila ang pwedeng tumingin bukod sa Diyos eh. Di ba? Sila makakatulong eh. Oh, mga kaibigan, alangan naman yung Panginoon Diyos ang bumaba rito. Siya bumuhat dyan sa mga kuwan. At gumamot dyan. Siyempre, may mga taong gagawa. Diyos na ang bahala. Di ba? Kung gagaling ka o hindi ka gagaling, kahit gamutin ka. Ang sabi, we did mass testing. Gumawa kami anya ng mass testing, maramihang testing. And we found some asymptomatic. At nakita namin na maraming asymptomatic. Ibig sabihin, positive. Di ba? And these asymptomatic are living with other nurses. Isipin ninyo yan. Kahalubilo rin ng ibang mga nurse. Maaring hindi nila kasama rin sa ospital, di ba? Mga kaibigan. Yan po, ang sabi ho sa kanilang pahayag nung nakaraang August 25 nitong St. Luke's Medical Center na ipinost pa nga sa Facebook na ang COVID-19 wards and critical care units are running at full capacity. Puno na mga kaibigan. We kindly request those experiencing COVID-19 symptoms to seek immediate care from other healthcare institutions for the meantime. Isipin ninyo, saang ospital yun? Mga kaibigan, may bahala ka. Magdala ka ng tambiolo. Tapos hulaan mo, bubunot ka ron, saan ako pupunta? Kung ano yung mabunot mo, sulat mo yung mga pangalan ng ospital, ihulog mo rin yung papel. Ano unahin ko? Ito. Punta ka ron, puno bubunot ka ulit sa tambiolo. Anto, rapol ang gagawin. Mga kaibigan, sipin mo yan, dahil lahat naman ng ospital ngayon, napupuno na. Hindi ba? Natatandaan ninyo noong nakaraan, di ba? Ito yung panahon na ako'y naoperahan Noon idiniklara yung di ba? Yung paghihigpit ulit, di ba? Noong Marso, 1 taon na mula nung magsimula ang pandemic dito, di ba? At ideklara ang lockdown dito sa Pilipinas. Isipin ninyo, mga kaibigan, yun yung yung wala kang mapuntahang ospital. Mabuti, pinalad tayo na yung napuntahan nating ospital tinanggap tayo. Di ba? Kasi emergency case yung akin. Ngayon, saan ka pupunta? Hindi ba? Di ba, ang instruction ngayon, pagka kayo, malala ang COVID ninyo, mag-report muna kayo sa amin. Sa Department of Health. Bago kayo magpunta sa ospital para malaman nyo kung puno o hindi. Mga kaibigan. Ayan, kaya hinihiling ngayon itong St. Luke's Medical Center na kayong mga dumadanas ng sintomas, doon na kayo muna magpunta sa ibang healthcare institutions o ibang pagamutan, pansamantala. Kasi may problema na nga silang malaki, bukod sa puno na, kulang sila sa manpower. Dahil nagsipag-resign na at yung iba naka-quarantine, mga kaibigan. Sila dapat araw-araw naka-quarantine yan Di ba? Hindi mo nga alam minsan dinala ka sa ospital. May sakit ka, hindi naman COVID ang sakit mo. Pero yung tumitingin sa iyo, exposed. Baka doon ka pa mahawa Di ba? Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Ginamit nyo pa sila para makapagnakaw sa gobyerno. Di ba? Yun ang uso ngayon dati na palang uso yan. Ito'y para sa mahihirap, itong pondong ito. Yan. Nung makuha yung pondo, paghawak na nila yung pondo, wala na.
Di ba? Saan dinadala? Yan. Kasi magkakaroon ng eleksyon, umiikot. Dala-dala yung mga pera. Saan nyo kinuha yan? Sipin mo, pupunta ka ng isang lungsod, gaano karami barangay official dyan? Mula sa chairman hanggang kakawat. Sa mga kupitan at saka kakawat. Ilan yung bibigyan mo? Sa chairman daw, 300,000 mga kaibigan. At wag daw mag-alala. Marami pang ibibigay. Marami pang darating. Sipin ninyo yan. Sila lang ang nakakapagkampanya, nagkakaroon ng mass gathering, pati mga seniors, pero ayaw nilang palabasin yung senior. Dahil delikado raw. Pag mamumudmud sila at mamumuliti ka sila, mga kaibigan, gamit din ang pera ng taong bayan, dahil sigurado yan, di naman nila pera yan eh. Kundi perang kinita sa kickback yan, pera ng gobyerno yan. Yung bang mga kickback na suhol, di ba? Yung parte nila sa mga napagsasamantalahan, na kontrata, mga proyekto. Ganun din yun, pera pa rin ng taong bayan yun. Mga kaibigan, alam nga naman pera niya yan. Di ba? Kahit na may bangko ka, maubos yan. Sa ganyang karami at malakihan ng bigayan, maubusan ng pera yung bangko mo. Mababangkarote ka. Di ba? Baka pati karsursilyo mo, maipamigay mo na. O isang lamo. Mga kaibigan, di ba? This development, sabi ko dito sa balitang ito, comes as health workers both from public and private hospitals are considering holding a mass protest. Di ba? Nakaplano na yan. Binigyan lang ng palugit nitong mga organization ng health workers ang ating pamahalaan na bigyan sila pa nga nagbibigay ng ng ultimatum na hanggang dito makapagtitiis pa kami, titiisin pa namin, alang-alang sa sa aming gagampanan tungkulin. Pero ibigay nyo, di ba? Kawawa naman yung mga tao dahil maliliit lang naman ang sweldo niyan Kaya nga yung mga yan magtrabaho man dito sa ospital dito, hindi man magtatagal Nagtatrabaho lang sila dyan para sila magkaroon ng actual experience. Iba yung actual di ba? Iba yung napag-aralan mo lang. Iba yung actual na, ginagampanan mo na. Iba yung ano ka pa lang nun, di ba? Yung intern. Di ba? Nag-i-intern yan habang nag-aaral Mga kaibigan. Pagkatapos, pag may work experience na, yung talagang trabaho na niya, ano na yan, nilalakad na niya ng papel niyan para makapangibang bansa. Upang makompensate yung kanyang pagsisikap na makatapos ng kanyang kurso. Na dito ay, mga kaibigan, ay winawalang hiya, binabaliwala ng pamahalaan. Pero sila, pagka maghahati-hati ng pondo, ang lalaki, di ba? Mga kaibigan, wala nang usap-usap, meeting-meeting, mga kumperensya, ito, pag-uusapan pa ito Pagtatalunan pa yan, pag-aaralan pa nung mga taga-labor, ang daming rikutitos, rikubeko, mga kaibigan. Tapos hindi rin pala maigagawad ng gobyerno yung dapat na kompensasyon para sa kanila. Hindi ba? Magtaka kayo Pagsasandok ng pondo, ang dala pala Mga kaibigan, hindi na sandok Pinapala na Yung pondo, nakita ninyo, bilyon-bilyon. Nakakalula. Isipin ninyo yun. Pagkatapos ano lang yun Salita lang ni Bongo yun Order lang yun sa DBM.
O, bumili kang face mask, face shield, magkano? Gawin mong kwan. Ang kita na ang presyo ng face shield ay gawin mong 120, mahigit. 127 pesos ang isa. Yan ang pondo. Ilang milyon ba kukunin natin? Kumuha ka ng mas marami, mas mabuti. O yun, natambak. Natambak lang. Kasi wala man silang pinamigay. Pinipili lang. Dito nga walang naipamigay na face mask sa publiko. Di ba? Ayun. Nakaburo lang pala yung kwan. Kasi hindi pumasa sa medical standard na ipinamumudmud nila sa ospital. Hindi po pwede. Hindi para doon yung binili nila. Mga kaibigan. Magkano ang overpricing na lumalabas? Mahigit 100 o 100 na lang. Isipin mo kung ang binili nila 1 milyon lang? Hindi di ba? Halimbawa na lang, palagay mo 1 milyon. Sa 127 pesos ang isang face shield. 1 milyon lang to pero mas marami yung binili nila. Magkano kikitain mo sa 1 milyon? 100 milyon. Sa'yo lang yun. Yun yung overpriced patong. Mga kaibigan, isipin mo yun. Kaya bilyon ang naging kickback Isipin mo ilang doble ang patong. Kung 27, halos 6 na doble ang ipinatong. 600%. Mga kaibigan, ang overpricing times 6. Yun ang para sa kickback. Isipin ninyo yan. Sabi nga sa inyo, ginagawa yan dati sa bigas Sanay sila sa ganyan Yung bigas, yung importasyon ng bigas, ba't nila pinayagan yung importation ng bigas? At hinahayaan nilang patayin ang sarili nating mga magsasaka. Kasi malaki pera sa importasyon. Isipin mo sa isang sako o sa 1 tonelada ng bigas. Kumita na lang sila ng, sabihin mo, $10. Dolyar ang palitan dyan 1 tonelada yun. Ilang tonelada meron? Milyon-milyon yan Mga kaibigan Sabihin mo, 1 milyon tonelada, times 10 mo yan. Ilan yan? Di, times 10 yun, sa dollar pa rin, Dollar. Mga kaibigan, pagkatapos, i-exchange rate mo sa peso. Magkano yun? Times 10 times 50. Ganyang kalaki ang kitaan. Kamukha nung ginawa dyan sa face shield at face mask. Mga kaibigan. Kaya ngayon ay itong pangyayaring ito, sinasabi nga na pinaplano na magkaroon ng malawakang protesta at maramihang pagbibitiw dahil sa failure, kapalpakan ng Department of Health na i-release yung kanilang mga benepisyo. Mga kaibigan. Ngayon, magkakalechi-lechi yan. Hindi ba? Check na yung ginagawa niyong pamamaraang wala namang kwenta na para mabawasan yung... Totoo, hindi naman sila... ang gobyerno natin, hindi seryoso sa pagtugon, para sa kanilang pagtugon laban sa COVID. Hindi sila seryoso. Katunayan, binanggit natin kagabi. Di ba ngayon MECQ?
sa MECQ, nakita ko yung mga ipinagbabawal na o hindi pwedeng magbukas ngayon, mag-operate. MECQ tayo ngayon. Ano isa ron? Casino. Pumunta kayo. Tingnan nyo kung sarado. Bukas eh. Galing nga ako kahapon. Kailan ba ako galing? Kamakalawa. Oh, mga kaibigan. Sa isang casino dyan. Nung ECQ, mas mahigpit yun. Siyempre, dapat bawal din sila. Bukas, yung VIP. Yung VIP nung ECQ bukas. Ngayong MECQ, totally, bukas talaga. 100% operation. Mga kaibigan. Tingnan nyo kung nagsisinungaling ako. Dumaan kayo dyan, Okada. Malalapit yan eh, di ba? Umisakyan ka eh. Maikot mo eh. Okada. Manghingi kang face shield. Libre face shield dun eh. Sa City of Dreams. Manghingi ka ipunin mo. Pinamimigay lang yon. Kaya yung mga nagpupunta ron, ang suot lang face mask. Bago sila pumasok, bibigyan sila ng face shield. Ngayon, tignan mo kung nagsisinungaling ako at sino sinungaling. Bawal yan, bawal. Katulad niya na, itong si Manny Pacquiao. Si Manny. Alam niyo yung si Manny, talaga mahilig sa Manny. May natatawa ako doon sa mga siyempre, mga panatiko yan eh. Kung magaling sa boxing si Pacquiao, tsaka may pera eh, di ba? Alam niyo naman dito, parang yung nagtatanong sa ating kahapon. Sabi niya, Ka-Percy, ang dami yung tao eh. Bakit kaya ang dami pa rin tao? Kako, pera yan eh. Ang daming gipit ngayon. Yun makikita mo lalo ngayon. Kahit ayaw nilang makita yung mukha ni Panggago, mga kaibigan, sasapalaran na, magtsatsagaan na nila yun. Bakit? Gipit na mga tao talaga. Hirap na ang buhay. Wala na talagang ibang pagkukunan. At nakita ninyo ang report ng SSS. Ang daming kumukuha ng loan, umuutang. Ito'y bunsod ng pagdami ng nawalan ng trabaho. Mga kaibigan. Tsaka common sense lang. Sipin mo, yung iba bawal magtrabaho. Pero casino bukas. Sipin ninyo yan. Seryoso ba kayo? Sa ginagawa ninyo? Hindi ba? Ngayon, si Pacquiao, di ba uwi yan? Ito, tanong. Yan ba si Pacquiao, pag umuwi dito ay mag-a-undergo ba yan ng quarantine? Tsaka yung entourage niya, yan, sina Jinky, di ba? Sila ba dadaan sa protocol? Yan ang tanong natin. Tingnan natin kung gaano kaseryoso ito, di ba? Itong pinatutupad nyo, kung di salita lang at ginagamit pa para pagkakwartahan itong COVID. Pero wala silang totohanang ginagawa para hindi man ganap na masugpo, mapigilan yung pagdami nito. Hindi ho ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi ho, ang hustisya ay naging malapit dito sa mga naging biktima. Sandali lang to, di ba? Yung natatandaan ninyo yung nag-viral na mag-ina binaril ng pulis, di ba? Nang walang kadahilanan, away bungangaan lang. At nandun pa yung anak ng pulis, kung matatandaan nyo, di ba? Nakikisali pa rin sa kwan. Bagay, wala pang isip na gano yun eh. Musmus pa ang isip nun eh. Kaya lang, ang masama, binaril sa harapan niya at yung bata, makikita mo
paniwala, di ba? Kasi yung upbringing yun eh. Mga kaibigan, hindi man lang kinilabutan eh. Sa nangyari. Walang kilabot yung bata, babae. Pinatay, di ba? Ang pangalan ng pulis si Jonel Nuesca. Nangyari ito sa Tarlac, di ba? Ngayon, nagkaroon na ho ng hatol ang hukuman dito. At itong itong si Jonel Nuesca na dinismiss na rin sa pagiging pulis ay nahatulan ng 2 habang buhay na pagkabilanggo sa kasong murder. Mga kaibigan. At sinasabing naging maamo ang hustisya dito kay Sonia at Frank Anthony Gregorio. Mag-ina ito eh. Hindi maamo ang kahit anong amo pa niyan eh, di ba? Patay na sila eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Yan ang ipinagmamalaki ni General Guillermo Illazar. Justice is finally served. Siyempre, hukuman ng lumitis dyan eh. Hindi naman PNP. Kung PNP ba yan, mapapahatulan nyo ba yan? Mahatulan mo man yan eh. Baka administrative lang ang gawin dyan, di ba? Dismissal from the service. Ganyan pa naman ngayon ang kalakaran sa PNP. Huwag naman kayo magagalit. Pagka arbitrary detention ang ginawa, ang katumbasong kaso nun kidnapping, di ba? Mga kaibigan, dina-downgrade para wag maging kidnapping. Ginagawang robbery extortion. Dina-downgrade para hindi masabing ang pulis kidnapper din. Di ba? Mga kaibigan. Kung sa pulis yan, na-Polcom yan, lalo ngayon na-Polcom. Wala nang kwenta yung na-Polcom ngayon eh. Ito tandaan nyo. Hindi ako nagyayabang. Ito'y bahagi na rin ng kwento ng nakaraan. Alam nyo, noong dekada 70, 80, di ba martial law yun? Bata pa ako nun, tsaka bihira naman tayo dito nun eh. Nung 16 anyos pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa Japan eh. Bilang musician eh. Uwi ako dito pagkatapos ng 6 na buwan. Matagal na, kung 3 buwan ako rito, matagal na yon. Balik na naman ako sa Japan. Kaya kumakanta man ako dito, saglit lang eh. Pagbalik ulit, tsaka ako babalik ulit dun sa mga venue na kinakantahan natin nung araw. Pag ganun-ganun lang tayo, laro nga lang sa atin yun eh. Parang, yung kabataan, di ba? Parang adventure lang natin. Hindi katulad ngayon, talagang seryoso. Noon, relax ka eh. Hindi ka stress sa buhay. Kontento ka eh. Kung magkano yung, ang liit lang unang biyahe ko $300 lang eh. Magkano lang yun, di ba? Ngayon. Sipin ninyo. Tsaka dun sa Japan, nung dumating ako, yung palang $300, baliwala, mga kaibigan. Alam nyo nun ngayon ang palitan ng dollar sa yen, almost the same, di ba? Yung $100, halos katumbas ng, minsan malaki pa nga, yung yen, yung 10,000 yen nila, yung pinakamalaking currency ng, pinakamataas na currency ng Japan, 10,000 yen yung isang lapad kung tawagin. Mga kaibigan, halos katumbas ng $100 yun. Hindi nagkakalayo. Kung magkalayo man yung konting diferensya lang. Kaya pag may sumweldo ka ng $300 ngayon, katumbas lang nun, 3 lapad. Pero nung araw, nung dumating ako ron, ang exchange rate ay mahigit 300 eh. So kung $300 ang sweldo ko nun, mga 90 lapad lang yun. 9 na lapad lang yun. Mga kaibigan, ang laki pa, di ba? Ng value ng dollar that time. Ngayon,
Alam nyo, nung kaya ako nababanggit yan Japan dito sa, nabanggit ko yung Napolcom. Isang, kinasal ako di ba? Nag-asawa ako 1980. Isa sa mga ninong ko ay most senior commissioner ng National Police Commission. Ang kamag-anak ko na commissioner doon, 3. Sa Napolcom. Puro commissioner. Yung iba, associate commissioner. Pero yung isa na ninong ko sa kasal, kamag-anak ko rin yun. Malayong kamag-anak namin. Pero yun ang panlaban ng Napolcom kung sabihin nila nung araw. Ngayon, ninong ko ngayon at lolo ko pa. Yun ang relasyon namin doon. Medyo malayo pero lolo ang katumbas niya. Ngayon, nagja-Japan tayo, di ba? Isang beses, meron akong napagtrabahuhan sa Japan na mabait sa akin. Actually, una niyang nakilala yung kapatid ko, kaya nung nalaman niyang kapatid ko yun, nung tawagan ko, nung makausap ko siya, sabi niya, dito ka na lang sa akin. Lumipat ako doon. Tumutugtog ako sa kanya. Ngayon, naging kaibigan ko. Kasi tayo naman, hindi naman tayo, gusto kasi ng Hapon yung, hindi ka mataas na mapagmalaki. Ang gusto nila yung, kung ano yung trabaho nila, ginagawa mo, yung marunong ka makisama, makikibagay ka. Kasi sila lahat ginagawa, kahit yung may-ari mismo ng club, yung trabaho ng waiter, ginagawa niya yun. Yung trabaho ng dishwasher, ginagawa niya yun. Dahil wala silang dishwasher, sila rin ang dishwasher. Kung sino yung mga nagtatrabaho sa club, lahat trabaho nila yun. Mga kaibigan, magkahero, lahat yun. Dapat trabaho mo lahat yun. Ako nauutusan niya ako kasi maliit lang, hindi naman ganong kalakihan yung club niya, maliit lang. Pagka 3:00 ng hapon, nililinis ko yung mag-isa. Ako nagbabacuum noon, tapos ayusin ko lahat yung kasangkapan. Mga baso na gagamitin sa gabi ng mga customer. Pati yung mga mineral water, yan, inaayos ko lahat yan. Pinupunasan ko lamesa, binabacuum ko mag-isa yan. Kaya kailangan bago mag-alas 5, malinis na yung club. Tapos sa taas lang naman ako nakatira. Etong hapon na ito, naikwento niya sa akin na siya ay nagpunta rito. At nagkita pa nga sila nung isang kapatid ko na namatay na rin dito sa Pilipinas. Hindi ko siya kilala ngayon, sabi niya, sabi ko, kailan mo balak bumalik sa Pilipinas para mamasyal? Hindi na ako babalik, sabi niya. Bakit ka ako? Akalain mo bukas pabalik na siya ng Japan. Ngayong gabi, kumuha siya ng babae sa nightclub o sa kasa. Hindi ko alam kung nightclub o kasa. Ngayon, gabi, di ba? Sinama niya sa hotel. Pagkagising niya wala na yung relos niya, gold. Pure gold, solid gold. Omega ang pamagat nung relos. Wala na yung kanyang Dunhill na lighter. At wala na rin yung 20 lapad. 200,000 yen, wala na. Kaya nag-report daw siya sa pulis. Pagkatapos, hindi na niya inantay yung resulta dahil kailangan na niyang umuwi dito. Basta immediately, ni-report sa pulis, pero hindi na niya naantay. Siyempre, kailangan niya nang bumalik. Sabi niya, hindi na ako babalik doon. Sabi ko, bakit hindi mo subukan na sumabay ka pag uwi ko? Baka sakali lang. Hindi ko maipapangako, pero baka sakali.
Sabi niya, hindi. Matagal nang nawala yun eh. Kahit bumalik ako, imposible na. Hindi ko sinasabi sa kanya dahilan kung bakit. Hanggang sa naging malapit siya sa akin. Naging mabait talaga sa akin. Bago ko ituloy ang kwento bitin muna natin dahil magpapaalam lang po tayo sa mga taga-subaybay natin sa ating himpilan. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong aalis dahil magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.